So ngayon, meron nga tayong isang viewers na nagtanong na napalit daw sila ng LCD tapos ang nangyari, after nilang i-update o nag-auto-update, biglang namatay yung unit. So bakit nga ba nangyari yon, kuya? So ang dahilan po niyan, kapag pinalitan po kasi yung LCD at galing yan sa bagsak, bawal nga po yan i-update. So bakit ganon? So ang nangyayari kasi diyan after update kasi umiinit nga po 'yan, no? Kapag nag-update na nga po siya at minsan dahil doon sa init na 'yon, bumibigay nga po yung eMMC. At isa rin sa mga dahilan niyan baka may tama talaga yung eMMC niya at bumigay na lang kalaunan sa kalagitnaan ng update. Pero meron din mga ibang case. Meron din tayong mga nagawa diyan na kung saan yung cellphone niya nga pinalitan ng LCD tapos nag-update daw tapos bigla na lang ayaw mabuhay. Tapos kalaunan nung chinek natin yung unit lobat lang pala. So kumbaga na-drain yung battery sa kalagitnaan ng update at after nga may charge o after nga iangat ulit yung battery nabuhay na nga po yung unit. Ngayon, may mga ibang na-encounter din tayo dyan na kung saan, during update nga, naka-charge yung cellphone at ang nangyari, imbis na padagdag, pabawas yung nangyari. Kaya after ng palitan ng charging pin, nabuhay na nga po yung cellphone ng customer. Pero kung pag-usapan talagang pinalitan ng LCD, bawal talaga yung i-update hanggang maaari. Dahil dyan nga, bumibigay yung pyesa natin. Ito yung pinaka-eMMC dahil nga po yan sa mga hard drop. Ngayon, ano ba yung mga hard drop na yan, kuya? So, number one dyan, ito yung nalaglag sa motor habang tumatakbo, tapos gumulong-gulong, tapos nasagasaan pa. Iba naman, meron naman nalaglag sa second floor at yung iba naman, ito nga yung kusang binasag. Hinampas sa sahig, hinampas dyan sa nila, nung nag-aaway sila o kinukuha yung password nila para nga hindi sila mahuli. So may mga ganun kasi. Ngayon, ano yung mga solusyon sa ganyan, kuya? So number one, ito ipagawa mo nga yung eMMC na ito nga yung inaangat yung pyesa, nire-revolt, tapos pagbalik, mabubuhay na yung unit. Ngayon, ang problema nga lang dyan, may chance talaga yung bumalik anytime. Ngayon, yung pangalawa naman, ito nga yung, ang pwede mong gawin dyan, kumuha ka na lang ng bagong cellphone na hulugan, no? Kung saan, bago na yung unit, hindi ka nang paparepair ng LCD, tapos magagamit mo pa ng matagal dahil alam mo na 100% na bago nga yung unit at magagamit talaga ng maayos. Kumbaga huwag mo na ipagawa yung LCD, bumili ka na lang ng bago. Ngayon, ang tanong ko paano yan naikabit na yung LCD, pwede pa bang ibalik yon? No, ang sagot diyan may dalawang klase. Kung naidikit na, natanggal na yung warranty na sticker, hindi na nga yan pwedeng ibalik. Dahil okay naman yung LCD natin, namatay lang talaga yung unit mo dahil bumigay nga yung pyesa o dahil mismo sa update. At yung pangalawa naman, pwede naman ibalik kung hindi pa nadikitan, hindi pa natanggal yung pinaka-plastic na sticker sa harap. Tapos nakadikit lang yan ng scotch tape. So pwede pa natin ibalik yan sa supplier, no? At mababalik yung pera mo ng buo. At yung pangatlo diyan, ito nga yung 50-50 na lang kayo. Kumbaga, ipalugi na yung technician. Kumbaga, ibabalik yung kalahati ng binayad mo para magamit mo naman yung pera. At yung kalahati, yun na yung ang abono dun sa LCD mo na gumagana naman talaga. Ang problema mo ay nasa board pala dahil nga sa bumigay yung pyesa mo dahil sa update.